Hindi aakalain na ang ilan sa mga paborito nating artista ay masasangkot sa droga. Mga kilala at hinahangaan noon, ngunit ngayon ang ilan sa kanila ay naging laman ng kontrobersya at balita. Narito ang listahan ng mga sikat na personalidad na nakulong dahil sa iligal na droga. Simulan natin kay Anton Bernardo, isang kilalang sexy actor noon ng Seiko Films. Noong Disyembre 24, naharang siya ng mga autoridad dahil sa hindi pagsusuot ng helmet. Ngunit sa kanyang kakaibang kilos, kinapkapan siya. At boom! Natagpuan sa kanya ang isang sachet ng shabu at drug paraphernalia. Siya ay agad inaresto at kinasuhan ng paglabag sa Dangerous Drugs Act. Sa kabila ng pangyayaring ito, hindi na muling lumabas si Anton sa industriya ng showbiz at nanatiling malayo sa mata ng publiko. Sunod naman si Dominic Rocco, anak ng batikang aktor na si Bembol Rocco. Nahuli siya noong Oktubre 22 sa isang buy-bust operation sa Quezon City. Na-recover sa kanya ang shabu, pinatuyong marijuana, isang timbangan at marked money. Isang malaking dagok hindi lang sa kanya kundi sa kanyang pamilya. Kasama niyang inaresto ang 4 pang individual at ayon sa pulisya, sumailalim siya sa proseso ng paglilitis. Matapos ang insidente, siya ay nakapagpiyansa at nakabalik sa showbiz kung saan lumabas siya sa teleseryeng FPJ's Batang Quiapo noong 2023. Ngunit nananatiling palaisipan sa marami kung tuluyan na nga ba siyang nakabangon mula sa kontrobersyang ito. Kung kilala mo ang Baywalk Buddies, siguradong hindi mo rin makakalimutan si Kat De Santos. Nahuli siya sa Barangay San Jose matapos mahuling bumibili ng shabu. At hindi lang yan, muling naaresto noong Marso 20 sa isang madugong drug sting operation. Sa kasalukuyan, tila naglaho na siya sa mata ng publiko. At wala nang balita kung siya ay nakalaya o patuloy pa ring nasa kulungan. Ang huling impormasyong lumabas tungkol sa kanya ay noong siya naaresto at mula noon ay nanatiling tahimik ang kanyang pangalan. Pati ang dating Star Circle batch, 5 miyembro na si Angela Zamora, hindi nakaligtas sa batas. Nahuli siya sa isang buy-bust operasyon sa Bacoor, Cavite noong 2019 kasama ang kanyang live-in partner. Shocking! Tinatayang 10 gramo ng shabu ang nakuha sa kanila. Sa ngayon, walang malinaw na ulat kung siya ay nakalaya na o patuloy pa ring nakabilanggo. Walang bagong balita kung bumalik siya sa industriya o pinili ng mamuhay ng tahimik. Isang pang kontrobersyal na pangyayari ay ang pagkakahuli ng radio DJ at model na si Karen Bordador. Ayon sa kanya, dumaan lang siya sa kondo ng kanyang boyfriend noong naganap ang raid. Pero ayon sa pulisya, direktang nakuha sa kanila ang halos 3 milyong halaga ng ecstasy at marijuana. Grabe! Matapos ang halos 5 taong pagkakakulong, napatunayang inosente si Karen at tuluyan siyang pinalaya noong 2021. Ngayon, abala siya sa kanyang career bilang content creator at motivational speaker kung saan madalas niyang ibinabahagi ang kanyang karanasan upang magsilbing aral sa iba. Sino ang hindi nakakakilala kay Krista Miller? Matapos masangkot sa hiwalayan nina Cesar Montano at Sunshine Cruz, nasangkot naman siya sa droga. Nahuli siya noong Setyembre 30, 2016 sa isang buy-bust operation sa Valenzuela City. Kasama ang kanyang kasamang si Aaron Medina. Matapos ang paglilitis, naabsuelto siya noong Mayo 25, 2017 at pinalaya mula sa Valenzuela City Jail. Sa kasalukuyan, patuloy siyang aktibo sa social media at sinusubukang bumalik sa entertainment industry. Madalas siyang makikita sa mga online platforms kung saan ibinabahagi niya ang kanyang fitness journey at personal na buhay. Isang dating sexy actress at cancer survivor, si Bridget De Hoya,
ang umamin na siya'y naging biktima ng tanim droga. Nahuli siya noong 2004 at nakulong ng 4 na taon bago tuluyang napawalang sala. Isang patunay na hindi lahat ng nahuhuli ay talagang may kasalanan. Matapos makalaya, nanatili siyang low profile at hindi na nagbalik sa showbiz. Sa kabila ng matinding pinagdaanan, pinili niyang mamuhay ng tahimik at lumayo sa ingay ng industriya. Minsan siyang nakita sa isang charity event, ngunit bukod doon, nanatili siyang mailap sa publiko at mas piniling mamuhay ng simple. Pati ang dating child actor na si CJ Ramos hindi nakaligtas. Nahuli siya sa isang buy-bus operation noong 2018. Mabuti na lang nakapagpiyansa at nakabalik sa showbiz sa pamamagitan ng FPJs ang probinsyano. Sa ngayon, patuloy niyang sinusubukan ang pagbabalik sa industriya habang pinapanatili ang kanyang bagong buhay na malayo sa bisyo. Sa isang panayam, inamin niyang mahirap ang pagbabago, ngunit ginagawa niya ang lahat upang manatili sa tamang landas. Heto pa, ang isang bigatin, ang nag-iisang superstar, Nora Honor. Inaresto siya sa Los Angeles International Airport noong 2005 dahil sa shabu. Ngunit, matapos ang rehab at pagtalima sa batas, siya ay nakalaya at bumalik sa kanyang karera. Hindi biro ang pinagdaanan niya mula sa public humiliation hanggang sa matinding personal na laban upang ibangon ang kanyang pangalan. Sa kabila ng kontrobersya, napatunayan niya ang kanyang dedikasyon sa sining ng pag-arte, kung kaya't siya ay muling tinanggap ng industriya. Hanggang ngayon, aktibo pa rin siya sa pelikula at telebisyon. Patuloy na nagpapamalas ng kanyang natatanging husay bilang isang batikang aktres. Pati ang beauty queens, hindi rin ligtas sa tukso ng droga. Si Alma Concepcion at Anjanette Abayari, parehong nahuli sa Guam dahil sa shabu. Ang mas masaklap, si Anjanette idineklarang persona non grata sa Pilipinas. Dahil dito, sayang ang kanilang promising careers. Sa kabila ng iskandalo, si Alma Concepcion ay nakabangon at ngayoy isang interior designer at influencer. At para sa ating huling entry, walang iba kundi si Mark Anthony Fernandez. Nahuli siya sa isang checkpoint sa Pampanga noong 2016 kung saan natagpuan sa kanyang sasakyan ng 1 kilo ng marihuana. Nakatakas siya sa mas mabigat na parusa pero nanatili siyang kontrobersyal dahil dito sa kasalukuyan patuloy siyang aktibo sa showbiz at napapanood sa iba't ibang teleserye. At iyan ang ating listahan ng mga sikat na artistang nakulong dahil sa droga. Nakakagulat, di ba? Ano ang masasabi nyo tungkol dito? May natutunan ba kayo? I-comment nyo yan sa baba. Huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang chika.